Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, ikatlong sona ng Pangulo sinalubong ng kaliwat kanang kilos protesta. Pagsasapubliko ng DFA ng Philippine-China deal sa Ayungin Shoal ipinanawagan ng mga senador. Bagyong Karina patuloy ang paglakas. SJA Philippines kampiyon sa 43rd Williams Jones Cup sa Taiwan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ilang mga progresibong grupo ang nagprotesta sa iba't ibang panig ng bansa kasabay ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Bukod sa placards, ipinarada ng mga rallyista ang mga naglalakihang effigy sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kapansin-pansin ang effigy ni Pangulo at Vice President Sara Duterte na tila pinaglalaban ang dalawang opisyal. Hindi rin alintana ng mga rallyista ang maulang panahon at umusad ito patungo sa batasang pambansa kung saan ginanap ang SONA. Ngunit nagpang-abot ang mga militanteng grupo at mga nagbarikadang pulis sa bahagi ng Diliman Doctors Hospital kaya hindi na nakausad sa batasan ang mga rallyista. Samantala, isang pro-government rally ang idinaos malapit sa Sandigan Bayan na sumusuporta sa Chief Executive. Isang pre-SONA concert na pinamagatang Tunog ng Bagong Pilipinas 2024 ang dinaluhan ng Marcos supporters sa parehong lugar ngunit agad din itong itinigil dahil sa masamang panahon. Nanawagan si Senate Majority Leader Senator Francis Tolentino sa Department of Foreign Affairs o DFA na isapubliko ang detalye ng provisional agreement sa pagitan ng Pilipinas at China ukol sa resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Giit ni Tolentino, kailangang maging transparent ng DFA sa kanilang agreement sa China at hindi dapat ito itago sa publiko. Dagdag ng senador, importanteng ma-deliver sa mga tropa ang kinakailangang supply. At bagamat makakatulong ang ginagawa ng DFA para ma-de-escalate ang tensyon, mahalagang matiyak ng gobyerno na hindi nakukompromiso ang soberanya ng bansa. Patuloy ang paglakas ng Bagyong Karina na may international name na Gaimi ayon sa Japan Meteorological Agency. Sa huling tala ng ahensya, may taglay na lakas ito na 130 km per hour at bugsong 185 km per hour habang mabagal na kumikilos pahilagang kanluran ng Pilipinas. Inaasahang tuloy-tuloy ang matinding pag-ulan sa ilang parte ng Metro Manila dulot ng habagat na pinapalakas ni Karina. Nakataas naman sa yellow heavy rainfall warning ang mga lalawigan ng Bataan, Zambales, Mindoro at ilang parte ng Antique at Iloilo. Nakataas naman sa signal number 1 ang ilang parte ng mga lalawigan ng Batanes, Cagayan at Isabela. Kasalukuyang naghahanda ang mga local government units na apektado ng bagyo. Pinapayuhan ang publiko na mag-ingat at manatiling alerto at handa. Itinanghal na kampiyon at walang bahid na pagkatalo ang Strong Group Athletics Philippines sa 43rd William Jones Cup Finals kontra Chinese Taipei A nitong linggo sa New Taipei City, Taiwan. Naungusan ng Pilipinas ang Chinese Taipei A sa overtime sa score na 83-79 upang maiuwi ang kampyonato na may malinis na record na 8-0. Pinangunahan ni Tajuan Aji ang panalo ng Pilipinas na nakapagtala ng 21 points, 9 rebounds, 3 assists, 2 steals at 1 block. Malaki din ang ambag ni DJ Fener na mayroon namang 15 points, 9 rebounds at 4 steals. Itinanghal naman na most valuable player ang import ng Pilipinas na si Chris McCullough na may average 21.1 points, 8.1 rebounds at 2.8 assists sa kanilang 8 laro sa torneo. Ito na ang pampitong kampyonato ng Pilipinas sa Jones Cup kung saan huling nagwagi ang bansa noong taong 2019. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.